Paano kung ang isang petsa na kayang baguhin ang iyong buong kapalaran sa pera ay ilang araw na lang ang layo? Ang Abril 28, 2025 ay hindi basta-bastang araw sa kalendaryo. Ito ay isang cosmic turning point. Isang bihirang planetaryong pagkaka-align ang nabubuo at kasama nito ay ang pagbubukas ng isang makapangyarihang enerhiya na maaaring magtulak sa piling kaluluwa tungo sa pagiging milyonaryo. Ngunit hindi lahat ay napipili. Tatlong zodiac signs lamang ang may hawak ng banal na susi upang mabuksan ang pagbabago sa yaman na ito. Kung naramdaman mong may malalim na puwersang kumikilos sa iyong espiritu nitong mga nakaraang araw, na parang may malaking darating, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Manatili ka, baka ang sign mo ang isa sa tatlo. Sa mundo ng astrolohiya, may mga petsang dumaraan ng tahimik. Pero may mga dumarating na parang kulog, nagpapahayag ng pagbabago, pagbabalik loob, at banal na oportunidad. Ang Abril 28, 2025 ay isa sa mga araw na yon. Sa bihirang petsang ito, magkakaroon ng cosmic alignment sa pagitan ni Jupiter, Venus, at Pluto. Isang pagsasanib na lilikha ng sobrang tinding enerhiya na tinawag ng Millionaire Portal. Pero hindi ito hula para sa lahat. Pinili lamang ng universo ang tatlong zodiac signs na makakatawid sa pintuang enerhiyang ito at tatanggap ng kayamanang matagal na palang inihahanda para sa kanila. Hindi ito mga random na sign. Ito ang mga signos na dumaan sa sakit, nagbago, at muling bumangon na may biyaya. Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa astrolohiya, ito'y tungkol sa propesiya, pagkaka-align ng kalawakan, at kahandaan ng iyong kaluluwa. Kung isa ka sa mga napili, maaaring ito na ang sandaling magbago ang iyong buhay magpakailanman. Makinig ka ng mabuti. Ang iyong kapalaran sa pera ay maaaring nakasulat sa mga bituin at magsisimula ito sa Abril 28. Bakit ang Abril 28 ay isang cosmic turning point? May mga petsang may dalang tahimik na enerhiya. Pero ang iba, tulad ng Abril 28, ay sumisigaw sa universo na parang cosmic na trompeta. Isang banal na hudyat na may hindi pangkaraniwang mangyayari. Sa partikular na araw na ito ng 2025, magaganap ang isang bihira at makapangyarihang planetary alignment. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kayamanan, ay magkakaugnay kay Venus, ang tagapamahala ng kasaganaan, kagandahan, at halaga, habang si Pluto, ang tagapagbago, ay tahimik na nagbabantay sa likod ng lahat. Ang triple alignment na ito ay hindi lamang simboliko. Isa itong enerhiyang pagyanig. At malinaw ang mensahe nito, isang pintuang pambihira ang magbubukas. Pinag-aralan ng mga astrologer ang pambihirang pagkaka-align ng tatlong planetang ito at natuklasan na noong huling naganap ang ganitong enerhiya, may mga matitinding pagbabago sa yaman, biglaang pag-angat sa pananalapi, at pagbuhos ng karmic reward sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa soul timing. Para sa mga taong matagal nang nagsusumikap sa katahimikan, nananalangin sa dilim, at matiyagang nagtitiis sa kabila ng kahirapan, ang Abril 28 ay mararamdaman na parang tadhana mismo ang kumakatok. Ngunit heto ang totoo, hindi lahat ay makaririnig ng katok na iyon. Ang portal na ito ay hindi bumubukas para sa maingay, masuwerte, o sa may pinakamaraming pangarap. Bumubukas ito para sa mga naka-align. Ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay hindi nagbibigay ng gantimpala batay sa tsamba, kundi sa kahandaan. At sa Abril 28, tatlong zodiac signs ang matatagpo ang nakatayo sa bungad ng bagong pinansyal na realidad, kung saan ang bigat ng nakaraan ay mapapalitan ng mga pakpak ng kasaganaan. Ang cosmic turning point na ito ay parehong katapusan at simula. Katapusan ng pagkaantala sa pananalapi, katapusan ng paulit-ulit na karmikong cycles, katapusan ng paghihintay sa pagbabago, at simula ng pag-apaw, ng banal na timing, at ng enerhiyang milyonaryo na hindi lang papasok sa bank account, kundi sa paniniwala, pagkatao, at landas ng buhay.
Ito ay sandali para sa mga handa, para sa mga nanalig, para sa mga dumaan sa apoy, at ngayon ay nararapat ng tumanggap ng ginto. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa, nakakapanaginip ng kakaiba, palaging nakikita ang mga umuulit na numero, o may malalim kang kutob na may malapit ng mangyaring malaki, hindi ka nagkakamali. Gumagalaw ang mga bituin. Umiikot na muli ang gulong ng kapalaran. At para sa tatlong signos, ang Abril 28 ang magiging araw kung kailan magbabago ang lahat. Zodiac sign number 1, Gemini, ang mensahero ng milyonaryong himala. Para sa Gemini, ang taong 2025 ay puno ng mga bulong, mga mensaheng nakatago sa panaginip, mga palatandaang bigla na lang sumusulpot, at pakiramdam na may mas dakilang darating. Ngunit sa Abril 28, lahat ng bulong na yon ay magiging isang malakas at hindi na maitatangging sigaw. Nakahanay na ang mga bituin, at para sa Gemini, ang sandaling ito ay hindi lang isang swerteng pagkakataon. Ito ay katuparan ng isang banal na kasunduang nilagdaanan nila bago pa sila isilang. Si Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon, katalinuhan, at pagpapahayag. Sa loob ng maraming taon, maraming Gemini ang nakaramdam ng hindi pinakikinggan, hindi nakikita, at hindi pinahahalagahan. Ang kanilang mga ideya, gaano man ito katalino, ay madalas na hindi pinapansin o tinatanggihan. Kailangan nilang ipaglaban ang pagkilala, ang espasyo upang maging totoo sa sarili, at ang karapatang marinig. Pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila. Nag-aral. Nagbago. Dahil sa kaibuturan nila, alam nilang darating din ang kanilang sandali. At ngayon, dumating na ito. Ang Abril 28 ay ang pagbubukas ng isang portal na partikular na nagpapagana sa kakayahan ni Gemini sa komunikasyon sa paraang hindi pa kailanman nakita ng mundo. Hindi ito pangkaraniwang pagbabago, ito ay nakalaan. Pinalalakas ng universo ang kanilang mga salita, pananaw, at presensya. Para sa ilang Gemini, ito ay maaaring magpakita bilang isang viral na ideya, isang business pitch na biglang pinunduhan, o isang matagal nang hinihintay na pagkakataong magsalita, magturo, magsulat, o magbahagi na magdadala ng hindi inaasahang kayamanan. Pero ang ginagawang banal ng sandaling ito ay ito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa layunin. Ang yaman ni Gemini ay hindi nagmumula sa tsamba. Ito ay dumadaloy mula sa pagkaka-align. Tinatawag silang pumasok sa kanilang buong kapangyarihan, hindi upang habulin ang kayamanan, kundi upang daluyan ito gamit ang kanilang boses, isipan, at mensahe. Ang enerhiyang milyonaryo na pumapasok sa kanilang aura ay isang pagkilala mula sa universo. Handa ka na! Maaaring magsimulang mapansin ng mga Gemini ang mga senyales kahit isang linggo bago ang ika-28. Mga paulit-ulit na numero gaya ng 111 o 555. Panaginip tungkol sa paglipad o pagbubukas ng mga pinto, biglaang paanyaya o mga usapang akalay simpleng tsansa pero mauuwi sa malaking tagumpay. Hindi ito mga pagkakataon, kundi mga kumpirmasyon. Maaaring makaramdam ng kaba o parang hindi karapat-dapat ang ilang Gemini sa tagumpay na darating. Pero malinaw ang mensahe ng universo. Nagawa mo na ang trabaho. Panahon na para tanggapin ang biyaya. Lalo na itong totoo para sa mga Gemini na matagal nang sabay-sabay na ginagampanan ang maraming papel. Mga malikhaing kaluluwang may regular na trabaho. Mga single parent na isinantabi ang sariling pangarap o mga negosyanteng ilang beses nang nabigo. Lahat ng sandaling yon ng pagsubok ay hindi na sayang. Ang gulong ng kapalaran ay umiikot na ngayon para sa kanila. Pagkatapos ng Abril 28, gagabayan si Gemini na magsabi ng oo sa mga bagay na dati nilang kinatatakutan at hindi sa mga bagay na hadlang nasa kanilang pag-angat. Ang kanilang paglalakbay tungo sa pagiging milyonaryo ay hindi magiging tradisyonal. Maaaring dumaan ito sa digital na oportunidad, mga platform ng storytelling, online na negosyo, o mga biglaang partnership na biglang magpapaangat sa kanila. Ang susi para kay Gemini,
ay ang pagtitiwala sa sarili nilang boses. Ang kanilang mga salita ay magiging makapangyarihan. Ang kanilang katotohanan ang magbubukas ng pinto. Ang kanilang pananaw ang hihigop ng kasaganaan. Upang mas mapatibay ang enerhiyang ito, narito ang dapat gawin ni Gemini. Magsuot ng kulay na sky blue at emerald green para sa throat chakra at daloy ng kasaganaan. Magdala ng crystals tulad ng lapis lazuli o green aventurine. Sabihin araw-araw ang mga affirmations na tulad ng, "Ang mga salita ko ay mahiwaga. Mahalaga ang aking tinig. Dumadaloy ang yaman kapag sinasabi ko ang aking katotohanan." Mag-journal tuwing umaga upang isulat ang mga ideya at inspirasyong dumarating bilang spiritual downloads. Hindi ito panahon para pagdudahan ng sarili. Ito ang oras upang yakapin ang spotlight na ibinubuhos sa kanila ng universo. Dahil para kay Gemini, ang Abril 28 ay hindi lang simula ng isang masuwerteng panahon. Ito ang paggising sa isang tadhanang matagal nang naisulat sa mga bituin. At sa pagkakataong ito, hindi lang nila pinapangarap ang tagumpay. Isinasabuhay na nila ito. Malakas, matapang, sagana. Zodiac sign Yamerdugu, Pisces, ang mapanaginip na tagapaglikha ng himalang kayamanan. Likas na mas konektado si Pisces sa mga hindi nakikita kaysa sa pisikal na mundo. Kilala bilang mga mapanaginip sa zodiac, nabubuhay si Pisces sa dalawang dimensyon ng sabay, ang material at espiritual. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga bituin ay nagpasya na ang mapanaginip ay nararapat ng maging tumatanggap? Ano ang mangyayari kapag nagsanib ang banal na tiyempo at emosyonal na lalim at ipinagkaloob ang mga susi ng kasaganaan? Para kay Pisces, ang Abril 28 ay hindi lang basta isang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang sandali ng cosmic reward. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nagbitbit ng mabibigat na pasanin si Pisces. Tinulungan nilang tuparin ang pangarap ng iba. Ibinuhos ang kanilang pag-ibig sa mga taong hindi naman laging gumaganti nito. At pinanghawakan ng pananampalataya kahit ang sarili nilang mga pangarap ay tila napakalayo. Sila ang mga empath, ang mga tagapagbigay, ang mga tagapagpagaling. At madalas sa mundong mas pinapabora ng ingay kaysa sa lalim, hindi sila napapansin. Ngunit kailanman ay hindi naging bulag ang universo sa kanilang mga sakripisyo. Ngayon, sa Abril 28, may malaking pagbabago. Isang bihirang pagkaka-align sa pagitan ni na Jupiter, ang sinaunang planetary ruler ni Pisces, Venus, at Pluto ang magbubukas ng isang makapangyarihang portal ng kayamanan, isang portal na nakaayon sa emosyonal at espiritual na enerhiya ng Pisces. Habang ang iba ay hinahabol ang pera, si Pisces naman ay hinihila ito sa pamamagitan ng alignment. At pagkatapos ng turning point na ito, magiging magnetic ang kanilang enerhiya. Mararamdaman ni Pisces ang pagbabagong ito hindi lang sa kanilang pananalapi kundi sa kanilang puso. Magsisimula ito sa isang malalim at tahimik na pakiramdam na may malapit ng magbago. Isang panatag na kumpiyansa na pagpapalain sila ng buhay. Lalaganap ang mga synchronicity. Ang mga panaginip ay magiging mas malinaw. Ang intuisyon ay gagabay sa kanila sa tamang tao, tamang oportunidad, at tamang hakbang. Ang paggising na ito sa kayamanan ay darating sa pamamagitan ng emosyonal na talino, espiritual na paglilingkod, o malikhaing pagpapahayag. Ang ilang Pisces ay makakatanggap ng mga alok upang pagkakitaan ang kanilang talento. Musika, sining, healing, counseling, o storytelling. Ang iba naman ay makikilala na sa wakas sa isang bagay na tahimik nilang binuo. At para sa marami, darating ang kasaganaan sa mga hindi inaasahang biyaya. Mana, biglaang kontrata, partnership, o mga sadyang himalang wala nang paliwanag kundi isang salita. Himala. Ngunit dapat tandaan ni Pisces, karapat-dapat sila. Ito ang pinakamalaking hamon ng maraming Pisces, ang tumanggap. Matapos magbigay ng sobra-sobra, hirap silang tanggapin ang biyaya ng walang pagkakasala. Pero malinaw ang mensahe ng universo, ilang taon ka nang nagbibigay sa iba. Panahon na para ikaw naman ang pagbigyan.
Ang emosyonal na healing na ginawa ni Pisces nitong nakaraang 2 taon ay paghahanda sa mismong sandaling ito. Umiyak sila sa katahimikan, iniwan ang mga minamahal ng may sakit, at muling binuo ang kanilang pananampalataya. Ang lahat ng iyon ay lumikha ng espasyo para makapasok ang kasaganaan. Pagkatapos ng Abril 28, mahalagang manatili si Pisces sa kanilang mga espiritual na gawain, meditasyon, panalangin, journaling, at paglalaan ng oras sa kalikasan. Lalong lalago ang kanilang yaman kapag sila'y naka-align sa kapayapaan. Hindi ito panahon para sa kaguluhan o distraksyon. Panahon ito ng pagtanggap mula sa ugat ng pananalig. Para palakasin ang enerhiya ng Abril 28, narito ang mga maaaring gawin ni Pisces. Magsindi ng kandila na kulay sea green o lavender. Gumamit ng crystals tulad ng amethyst at moonstone. Bigkasin araw-araw ang mga affirmations tulad ng "Ako ay magnet ng mga himala. Tinatanggap ko ng may biyaya. Dumadaloy ang aking kasaganaan ng natural. Magtiwala sa kanilang kutob at intuwisyon, kahit hindi ito lohikal." Ito ay panahon ng divine reversal para kay Pisces. Kung dati ay kakulangan, ngayon ay pag-apaw. Kung dati ay paghihintay, ngayon ay banal na pagdating. Hindi lamang yaman ang ibinibigay ng universo kay Pisces, kundi pagkilala, kagalakan, at emosyonal na seguridad na matagal na nilang inaasam. Dahil si Pisces ay hindi humabol sa tagumpay, naging enerhiya sila ng tagumpay. At ngayon, ang mga bituin ay nagsisimulang sumalamin pabalik sa kanila ang katotohanang iyon. Sa Abril 28, si Pisces ay hindi na lang mangangarap, isa sa buhay na nila ang kanilang pangarap. Buo, walang takot, sagana. Zodiac sign November 3, Aquarius. Ang bisyonaryong gumagawa ng hinaharap. Para kay Aquarius, ang buhay ay palaging may kakaibang pakiramdam. Sila ang mga innovator, ang mga rebelde, ang mga nakakakita ng mundo hindi ayon sa kung ano ito, kundi ayon sa kung ano ito maaaring maging. Madalas silang hindi naiintindihan, palaging nauuna sa kanilang panahon, at isinilang na may misyon na nakaukit sa kanilang kaluluwa. Magdala ng pagbabago, itaas ang kamalayan, at mag-iwan ng pamana na higit pa sa sarili nila. Ngunit ang pagkakaroon ng bisyon ay maaaring isang malungkot na landas. Maraming Aquarius ang gumugol ng mga nakaraang taon sa tahimik na paglikha, gumagawa ng mga proyekto, bumubuo ng mga ideya, at iniisip ang mga solusyong hindi pa handa ang mundo. Naghintay sila ng may pasensya. Pinanood nilang umasenso ang iba sa pamamagitan ng uso at shortcut, habang sila ay nanatiling tapat sa mahabang laban. At ngayon, ang pasensyang iyon ay magbubunga sa paraang hindi inaasahan. Ang Abril 28 ay magbubukas ng isang bihirang portal. Isang portal na direktang naka-align sa mataas na isipan ni Aquarius, sa pag-aktibo ni na Jupiter, Venus at Pluto sa bahay ng inobasyon at pangmatagalang tagumpay. Handa na ang universo na pondohan ang hinaharap ni Aquarius. At hindi lang espiritual, kundi pinansyal din. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng pera. Ito ay tungkol sa pagiging arkitekto ng isang bagong panahon. Pinipili si Aquarius hindi lang upang maging milyonaryo, kundi upang maging daluyan. Isang tao na ang yaman ay may layunin, at ang kasaganaan ay para sa ikauunlad ng nakararami. Para sa ilang Aquarius, darating ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng teknolohiya, online na negosyo, o intellectual property. Ang mga ideyang dati tinatawag na masyadong kakaiba ay biglang magiging hinahanap-hanap. Lalapit na mismo ang mga investor, kliyente, o audience sa kanilang natatanging ideya. Para sa iba naman, maaaring ito'y humanitarian na proyekto. Isang brand launch o isang matagal ng imbensyon na sa wakas ay magkakaroon ng plataporma. Pero ang tunay na kapangyarihan ng sandaling ito ay nasa enerhiyang alignment. Nauna nang ginawa ni Aquarius ang inner work. Iniwan nila ang mga lumang ugali, pinutol ang mga koneksyong wala ng saysay, at tinalikuran ang mga sitwasyong pumipigil sa kanilang liwanag. Hindi iyon kabiguan, iyon ay paghahanda. Ngayon,
Pinapagalaw ng universo ang mga tao, oportunidad, at pangyayari papunta sa kanilang landas, na parang itinakda na ang lahat. Hindi dahil hinabol ito ni Aquarius, kundi dahil naging magnetic sila sa kanilang hinaharap. Maaaring magsimula ang pagbabagong ito ng tahimik, isang hindi inaasahang pagkikita, isang mensaheng bigla na lang darating, o muling paglitaw ng koneksyong matagal nang nawala, ngunit may dalang bagong alok. Pero agad itong lalaki, hanggang sa maging malinaw na malinaw ang kasaganang dumadaloy. At sa wakas, makikita ng mundo ang matagal nang alam ni Aquarius. Hindi kailanman baliw ang kanilang bisyon. Ito ay banal na nakatime. Pero kailangang manatiling nakatuon si Aquarius. Kasama ng dakilang enerhiya ay ang dakilang responsibilidad. Ang Abril 28 ay turning point. Pero ito rin ay pagsubok. Kailangan nilang piliin ang tapang kaysa komportabling zona, aksyon kaysa sobrang pag-iisip, at daloy kaysa kontrol. Narito ang mga paraan upang manatili si Aquarius sa millionaire frequency. Magsuot ng kulay na electric blue o silver para sa kalinawan at kumpiyansa. Gumamit ng crystals tulad ng clear quartz, pyrite, o blue kyanite. Magmeditasyon gamit ang mga affirmation tulad ng mahalaga ang aking bisyon. Tinatawag ako ng hinaharap. Dumadaloy ang kayamanan sa akin dahil lumilikha ako ng may layunin. Magtiwala sa sariling instinct kahit ito'y taliwas sa nakasanayan ng iba. Ang totoo, si Aquarius ay hindi isinilang para sumunod sa daan. Sila ang lumikha nito. At ngayon, inilalagay na ng universo ang lahat ng kailangan sa kanilang mga kamay. Ang mga kagamitan, pondo at pabor. Hindi lang ito financial upgrade. Ito ay isang spiritual activation. Mauunawaan na ngayon ni Aquarius na ang kanilang kayamanan ay mensahe mula sa banal. Tama ka mula pa noon. At ngayon, panahon na para malaman ito ng mundo. Pagkatapos ng Abril 28, hindi na magiging pareho ang lahat para kay Aquarius. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil sa wakas, pumasok na sila sa mundong matagal na nilang nilikha para sa lahat. Ito na ang kanilang panahon. Narito na ang hinaharap. At si Aquarius, handa na itong itayo. Gamit ang bisyon, tapang, at sa wakas, kayamanan. Ano ang aasahan pagkatapos ng Abril 28? Paano isaaktibo ang enerhiya? Pagkatapos ng Abril 28, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang mararamdaman ng tatlong napiling zodiac signs: Gemini, Pisces at Aquarius. Maaaring hindi ito sumabog na parang paputok. Maaring ito'y dumating na parang bulong sa kaluluwa. Pero tandaan mo ito, hindi na muling magiging katulad ng dati ang iyong buhay. Hindi lang ito sandaling dapat ipagdiwang. Ito ay sandaling dapat kumilos. Ang enerhiyang kayamanan na pumapasok sa iyong buhay ay hindi lang isang biyaya. Ito ay tawag sa alignment. Para kay Gemini, ang ibig sabihin nito ay magsalita na. Sabihin ng oo sa oportunidad na dati mong kinatakutan. Ilunsad ang proyekto. Ipadala ang mensahe. I-post ang ideya. Ang iyong mga salita ngayon ay may dalang enerhiyang milyonaryo. Para kay Pisces, panahon na para tanggapin ng may biyaya. Itigil na ang pagdududa kung karapat-dapat ka ba sa mga darating. Habang mas panatag ang iyong puso, mas naaakit mo ang kayamanan. Magtiwala sa iyong mga panaginip. Ipinapakita nito ang daan pauwi sa iyong kapalaran. Para kay Aquarius, ito na ang oras para bumuo. Ang plano ay nasa puso mo na. Huwag magdalawang isip. Gawin ang bisyon. Punduhan ang misyon. Lumakad ng buong tapang sa hindi pa nalalakaran. Ang tatlong signos na ito ay kailangang protektahan na ngayon ang kanilang enerhiya. Lumayo sa ingay, takot, at drama. Magtuon sa mga gawaing mataas ang enerhiya, meditasyon, paglikha, pagpaplano, intuition, at pasasalamat. Para higit pang mapaaktibo ang enerhiya, magsindi ng kandila sa Abril 28 na may malinaw na layunin. Isulat ang tatlong layunin na nais mong makamit bago matapos ang Hunyo. Sabihin araw-araw ang afirmasyon na ito. Ako ay naka-align. Ako ay handa. Ako ay magnet ng banal na kayamanan. At higit sa lahat,
Maniwala. Ang Abril 28 ay hindi lang isang beses na himala. Ito ay ang pagbubukas ng isang bagong yugto. Gumalaw na ang universo. Ngayon, ikaw na ang kikilos. Konklusyon, mensahe ng universo para sa mga napili. Kung ikaw ay Gemini, Pisces o Aquarius, nagsalita na ang universo. Hindi ka lang basta masuwerte, ikaw ay naka-align. Ang iyong mga paghihirap ay hindi parusa. Ang mga iyon ay paghahanda. Ang Abril 28 ay hindi simula ng isang panaginip, ito ang pagdating nito. Isang espiritual na turning point na itinakda para sa'yo. Ngayon na ang panahon upang lumakad ng may tapang, magsalita ng malinaw, at tumanggap ng buo. Ang enerhiyang milyonaryo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagiging ikaw. Ang ikaw na matagal nang itinadhana. Banal ang sandaling ito. Huwag mo itong pagdudahan. Huwag mo itong ipagpaliban. Yakapin mo ito. Dahil ang panahon mo, hindi darating balang araw, nandito na ito.